Mga senador ng idol nila. Pasok. Karamihan dyan, balimbing ha. Pag-ingatan nyo mga kababayan, baka maiboto nyo sila. Tanggalin natin yung sounds. Oo, tanggalin natin. Dito tayo. Palitan natin. Yan. Kapapasok lamang na balita, sa Huwebes na magdedesisyon si Pangulong Duterte kung i-extend o tatapusin ang enhanced community quarantine sa Luzon. Land, domestic air, and domestic sea travel. Kita nyo? To and from Metro Manila. Number 1 dyan, si Bongo. Ang commitment nito kay Digunyo, ito na, siya mismo nagsabi nito, Ang commitment nito kay Digunyo, hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Parang yung mga nandito. Diba? Hanggang sa mapatay kayo. Pag nagkaroon uli ng EJK, di ba? Commitment nyo yan kay Digunyo, di ba? Ito na. Ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, hindi ko po papabayaan ang ating dating Pangulong Duterte. Sip-sip talaga ang puwet, Next. Eto naman, yung pangalawa, malaki ang utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang digong Duterte. Alam nyo, si Bato napakabobo. Hindi nyo yata naisip na yung Bato apelyedo. Bato, dapat ang sinabi mo, hindi ka naging senador at naging PNP chief kung hindi ang mga Duterte. Ganon. Hindi yung naging Bato, kasi yung Bato, apelyido mo. Bigay yun ng tatay at nanay mo. Kung hindi ka nila, kung hindi ka nila ginawa, malamang hindi ka naging Bato. Pero kung ang tinutukoy mo ay yung pagiging PNP chief mo at pagiging senador mo, totoo naman yun. Oo. Diba? Ano ba yun? Oo nga. Oo, yung pala yun. Oo, yung pala yung nickname niya. Puta, nasasanay na ako kay Bato. So, eto na mga kababayan. Pero nickname niya, bigay pa rin ng magulang niya yun Diba? Pero ang dapat natukuyin niya rito yung pagiging senador niya at pagiging, pagiging PNP chief. Diba? Tama yung baby, kasi ako, bigay sa akin ng nickname ko, Mike Bigay ng nanay at tatay ko. Bigay ng tatay at nanay niya. Sige, tuloy. Sino pa? Wait. Alam nyo naman kung sino to. Diba? Alam nyo naman kung sino to. Si 10K to, mga kababayan. Si 10K na naging vice-presidente nung tumakbo. Hindi, naging vice-presidente na ito nung tumakbo lang kasi natalo. Diba? Pero himod-pwet din to. Diba? Himod-pwet din to. Lalo na nung tumakbo, naging presidente to tapos tumakbo pa na na presidente. Tumakbong vice-presidente, talo, pero tuloy-tuloy yun humimod ng puwet to. Bakit? Naging naging DFA secretary, naging speaker. Kita nyo mga kababayan, ang daming
Ang daming ano neto. Napala kay Digunyo. Tuloy. Bilis! Nako, Jinggoy. Hindi naman kaila sa inyo mga kababayan, ano? Si Jinggoy, ang nagpalaya rito sa kulungan, si Digunyo. Kaya, balimbing to. Balimbing to. Sabi nga ni Jinggoy, OVP budget should be restored for it to function properly. Anong pa-function properly? Kung ninanakaw naman bawat pondo na dumadaan sa mga kamay ni Sara Duterte. Next. Robin. Puti, lalo na to. Walang kasalanan si Digunyo. Tignan nyo. Inabsuelto si Digunyo kahit na hindi pa dumadaan sa hearing at sa korte. Para kay Padilla na senador ni Digunyo, absuelto. Tuloy. Nako, isa pa to. Si Testa Villanueva. Ewan ko pa rito. Diba? In-endorse ito. Nako, endorser pala neto si Digunyo. Sara, alam nyo na. Aso rin ni Digunyo. Next. Next na. Sino? Si Amy. Nako. Kita nyo mga kababayan si Amy. Kahit sinabihan na siya na uhukayin ng kanyang ama sa puntod nito. Tingnan nyo. Tahimik pa rin yung ate nyo. Next. Loko, ito pa. Balimbing din to. Diba? Ito, yung sabi po. Alam nyo naman yung mga politiko. Diba? Alam nyo naman yung mga politiko. Tandaan nyo, Loren Legarda, ha? Balimbing ito. Minsan, na kay Pangulo. At dating may paganita-ganito pang sisip-sip ito. Ang hinahabol ko, utak kagaya ni Loren Legarda. Sabi ni Digunyo, kita nyo? Sige. Tuloy. Next. Nako! Pia Cayetano! Kapatid ni Tenkey ito. So, eto, kung si Cayetano 10K, si Pia Cayetano 5K. Diba? Senator Pia Cayetano reacts to Sara Duterte's push for the Department of Education confidential funds. Kung sasabihin naman yung purpose, maganda naman yung purpose, no? Na to protect na the learners. I understand. Nako, hindi naintindihan. Hindi naintindihan nito mga kababayan yung pondo ni Sara Duterte naglahong bula na parang nilabahan nyo. Diba? Sige. Pa. Lalo na to. Lalo na to. Kita nyo yung anak nito. Tumatakbo sa ilalim ng partido ni Pangulo. Kung si Mark Villar, tahimik lang, yung isa daw ang magiging maingay sa Senado. Kompleto na sila, Putik na yan. Sige, tuloy. Nako, ito na. Yan na nga si Mark Villar, naging DPWH secretary to. Kaya yung mga lupa nila, tandaan nyo, nagkaroon na ng kalsada. Dinaan sa proses. Pero pansariling interes lang ang nangyari. Putik na yan, Tumaas ang value ng mga lupa nila. Naging DPWH ba naman ito? Putik na yan,
Nako, isa pa to. Balimbing ito. Mapalad ang bansa sa inyong pamumuno bilang tatay ng bawat Pilipino. Lalo na sa mapagsubok na panahong ito. Saludo po ako. Oo. Lagi po ninyo kaming kaisa sa magandang hangarin nyo para sa bansa. Pero teka muna. Bakit ganon? Agimat ng masa. Bakit biglang kay Pangulo ka sumama? Hindi ba't patunay yan na balimbing ka? Diba? Oy, tandaan ninyo ha. Kapartido to ni Pangulo ha. Oh. Pero binabatikos natin to. Bakit? Kasi nga balimbing. Oh. Ganyan, oh. Next. Nako, Grace po. Ito, literal mga kababayan, parang si Sara to. Kung hindi dahil sa tatay ng mga to, hindi naging senador at vice-presidente to. Pero syempre, alam nyo na si Grace po. Sa katagalan sa panunungkulan bilang senadora, nako, naging trapo na to. Oh, kaya alam nyo na kung sino ang mga politiko na may paninindigan at may malawak na pangunawa sa pangangatwiran para sa mamamayang Pilipino at sa ating bansa. Next. Next. Nako po. Sara's Budget Defenders. Sino-sino? Eto lang naman. Tong. 4 na to. 3 ba? 1, 2, 3, 4 oh. Sino? Si Bato, Grace po, Villanueva at si Jinggoy. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo ang mga yan. Oh. Pasok! Nako po. Mga tagapagtanggol. Nino? Ni Kibuloy nyo. Kibuloy, si Sara, si Bato, si Bongo, Aimee, Robin, at etong si Bilyar na matanda na to. Yan yung mga tagapagtanggol ni Kibuloy, oh. Putik na yan. Biruin ninyo nakulong na't lahat. Hindi pa nagbigay ng pahayag muli ito. Cheryl Santa Maria, oh. Diba? Oh, tuloy. Bilis! Nako! Oh, isa pa to. Si Tolentino. Oh, di ba? Ano sabi? Di ba solid kay Digunyo to? Ano nangyari? Bakit kasama sa line-up at partido ni Pangulo na tumatakbo bilang senador uli itong mga to? Ano na? Di ba? Balimbing nga karamihan dito. Oh. Next. Oh. Nako, sino to? Tolentino, oh, tuloy. Oh. Oh, ano, sino pa? Oh, isang kaibigan, oh, beware daw, oh. Ako po, ako sa inyo. Kaya pag-iingatan nyo yung mga politikong to. Kasi mga kababayan, tandaan nyo. Oo. Diba? Tandaan nyo. Baka magoyo at mabudol kayo ulit. Oo, tulad nung nakaraan. Pasok, eto na, next. Surpresang testigo pa. Eto na mga kababayan, delikado. Oo, may kumakatok daw baby, oh. Eto na mga kababayan. Pakinggan nyo to. Delikado na naman si Digunyo, si Bato at iba pang mga katropa ng mga ito. Pasok! Posibleng may mga surpresang testigo pa na humarap sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee
Hindi pa ba tapos to? Kaugnay po ng madugong kampanya laban po sa illegal na droga ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Ako po, nadagdagan pa. Hindi pa nagkasya yung napakaraming mga barkada nila na kumamal ng sandamakmak na pera. So, ibig sabihin, hindi pa nagkasya yung maraming mga nagpatotoo tulad ni Garma. Teka muna, mukhang kotang-kota na si Digunyo ah. Ang dami-dami na. Diyos ko po. Pakinggan nyo. Posibleng may mga surpresang testigo pa na humarap sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Ako, yan na nga ba? May sorpresang haharap po. Baka mamaya si Rocky na yan ha. Ha, mga kababayan? Baka mamaya si Rocky na yan. Kaya nagdadrama kanina. Rocky, ikaw na ba yan? Sige na. Ikaw na lang ang hinihintay nila. Para mailigtas mo ang sarili mo at iyong asawa. Hindi pa ba tapos to? Kaugnay po ng madugong kampanya laban po sa illegal na droga ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee, marami pang nagpahayag na nais po nilang tumistigo sa pagdinig. Ngunit sinabi ni Barbers na mas... Ako, ang dami pa, sa totoo lang, ang dami ko pa nakakausap eh. Diba? Meron pa nga dyan yung pinagkamalan na na drug lord gumagawa ng droga sa kanyang resort, 'di ba? Tapos hindi naman pala kasama. 'Di ba? Yung mga ganun dapat ang mga ipadala diyan, napakarami pa. Kasi marami talagang na biktima. Tandaan niyo 'yan, maraming na biktima. Wala nang iba kundi yung idol nila na sino? Si Digunyo, 'di ba? Susi pa nila itong sinasalasa o sinasansala katuwang ang kanilang legal team. Maaaring meron tayong mga surpresang mga witnesses na lalabas, no? Nako, yung ngiti neto, pansinin nyo yung ngiti neto, parang nangiinsulto. Sabi may mga sorpresa pa tayong mga lalabas. Kaya kailangan ituloy natin itong Quadcom ha. Kasi mga kababayan, nakikita nyo naman ang kanyang pagmumuka. Nakilakihan ko na lang para inyo talagang makita. Ayan. Parang nangiinis Tingnan nyo mga ngiti niya. Parang kakaiba. Isang mga witnesses na lalabas, no? Kasi nga po, maraming gustong magtestigo. Naku, maraming gustong magtestigo? Naku po! Naku po. Ay, makawili, basher ka. Di ba? Maraming magtitistigo. Tuloy. Amin lamang ay bago sila magtestigo, may mga requirements po kami. Siyempre, hindi basta-basta, hindi tulad ng iba. Bukod sa gumagawa na sila ng sarili nilang istorya, abay, tinakot-takot pa yung mga testigo nila. Nung panahon ko ni Digunyo tinakot-takot yung mga testigo nila sino-sino. Tulad ni Diane Kerwin Espinosa. At yung iba, pinatay na. Kita nyo, yung mga nakabilanggo noon. Ano nangyari? Di ba tinakot-takot nila? Maging sino? Si Espinido. Ano nangyari ngayon? Nawalan ng sala yung pinroject nila na si Dilima. Tuloy. Panuntunan pong silang dapat gawin. Marami hong gustong magsalita. At isa-isa ho namin pinag-aaralan at pinapa-vet po yan doon sa aming legal team. Tama! Para hindi tayo mapasok, baka mamaya pasukan nila yan ng mga kaalyado nila. Kunyari titistigo, pero pagdating sa pagtatanong, iba ang sasabihin. Kabilang pa rin umano sa pinadalhan nila ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, inang-ina ka Duterte Kung dati bawal kang murahin kahit ikaw yung nagpauso ng mura. Tandaan mo ngayon hindi ka na presidente. Kaya inang-ina mo Duterte. Tandaan mo to. Totoo naman, di ba? Sino ba nagpauso ng mura? Di ba etong matandang ito?
Biruin ninyo, pati yung mga bata, naging mapagmura dahil dito. Ikakatwiran ng mga bata nun. Ano sabi? Yung presidente nga nagmumura eh. Bakit kami hindi? Di ba, Jelay? Tuloy. Pero sakali mang hindi ho sumipot itong si Duterte, maaaring mapilitan na lamang silang hingin ang transcript ng Senado kaugnay po ng pagdinig nito kung saan humarap ang dating Pangulo. Siyempre, baka matatakot na ito. Alden Romero, yung idol mo. Mukhang maiihina naman at matata ito pagka nando doon sa Quadcom, no? Nako, Digonyo. Umaten ka na kasi sabik na kaming makita kung paano ka gigisahin ng mga paborito naming kongresista. Ano kaya mangyayari? Akala mo mapapaikot mo si Abante? Kaya nga Abante ang apelyido nun. Kasi puro lang Abante yon. Hindi ka aatrasan nun. Lalong-lalo na may gwapong katulad ko na Dan Fernandez na magtatanong sa'yo. Isama mo pa si Ace Barbers. Kahit minsan, pumapalya. Pero kita nyo naman kung paano dumiskarte at mapaamin yung mga katulad mong sinungaling. Samantala, muli namang nanindigan si Barbers na hindi sila magbibigay ng transcript ng kanilang mga pagdinig. Eto na nga yung sinasabi kong palya eh. Sige, tuloy. Sa International Criminal Court o ICC. Pero may ilan anya na sumulat na sa kanila, tulad po ng National Union of People's Lawyers na humingi ng Nako, international na yan, transcript ng kanilang committee hearing. Meron siya lang sulat, humihingi ng transcript ng mga committee hearings namin. At dahil nga ito ay public document, ito naman po ay nasa lahat po ng social media platforms. Teka muna, Ice Barbers, wag kang playing safe. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon, yung mga palaban. Tulad ni Dan Fernandez. At ngayon, yung salita, Nino. Kaya pala tumataas ang trust rating at approval rating ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi nakikita ng tao yung palaban sa mga kampon ng kadiliman at kasamaan. Diba? Tuloy. Mga kongreso, binigyan ho namin sila ng aming mga transcript. At saan nila gagawin yan? Ayan na! Nagbigay na daw sila. So, Digunyo, ihanda mo ng diaper, ha? Pwede bang yung diaper hanggang sa mukha? Kasi mukhang hindi lang matatae at hindi maiihi, kundi maglalaway ka pa. At sisipunin ka. Pag tinanong ka na ng mga idol naming kongresista. Tuloy. Nila gagamitin yan, nasa kanila na po yun. Tinig po ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, overall chairman. Di ba mga kababayan? Alam nyo na. Kaya ano pa hinihintay nyo mga kababayan ko? Bantayan nyo Quadcom at huwag nyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo magpaalam. Ano pa hinihintay nyo? Huwag nyo nang Ako si Alma Kawili, tawa ka lang ng tawa. Mag-like ka muna. Muli, tandaan nyo, ako lang po ito, Mike Cervera. Laging nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike!